115. 115? 115. 15? 11, hindi 150 ah. Hindi. 115. Yan si Tata. Ang kanyang paninda ay mani. Okay, tignan natin yung variation. Kung ano-anong ibang klaseng mani. Ito yung ordinary na adobong mani. Ang maganda rito, ang dami ni Tata maglagay ng fried garlic. Okay? Yung pangalawa po naman ay adobong mani din. Native yata tawag dito, yung maliliit. Ito yung hot and spicy, may sili. Ito rin naman yung maning hubad. Parang Taiwan yata to sa pagkakaalam ko, na spicy. At ito naman yung hindi spicy. So si Tata, dito siya nakapesto sa malapit sa SM. Simple-simple lang yan, laki pumenta niya. So tanongin natin si Tata. Tata, gaano ka katagal nagtitinda ng mani? Ay, bago pa lang. Ha? Bago pa lang. Bago pa lang? Oo. Limang buwan. 5 buwan ka pa lang nagtitinda ng mani. 5 buwan. Dati anong paninda mo? Hindi ako nagtitinda, sa probinsya lang ako. Sa probinsya? Saan ang province mo? Sa Zamboanga del Sur. Ay, Zamboanga. Ganda ron, di ba? Doon yata yung mga magagandang tela sa bangka. Di ba? Tapos, kailan ka nag-start magtinda ng mani? Sorry, nakarating ako dito. September 2023. Ay, kailan lang pala? Oo. Ilang buwan pa lang. Okay, sige ta. Pagka pwede mo sagutin mo ha. Pag hindi pwede, okay lang. Ta, etong karipon, tsaka itong pagtitinda naman, hindi sa iyo ito. Hindi sa iyo. Okay, ito ay may amo. Tapos yung amo ninyo, marami siyang kariton. Okay, sige ta. Okay lang ba kung tanong ko magkano ang pasweldo? Pag kaya sagutin, pass. Pass. Sasagutin hindi. Sige, magkano ang pasweldo? 10%. 10%. So kung makabenta ka ng 2,000, 200. Umaabot ng 2,000. Minsan maabot, minsan naman hindi. Parang hindi ako naniniwala. Lakas mo makabenta Minsan hindi talaga. Magkano ang pinakamataas na pwedeng mabenta? 2,000 lang. 2,000. Lagi na yan. Pero parang nakaka-2,600 dati si Apin Tapos, pero syempre bukod dun sa sweldo, may ano pa kayo, benefits kayo, di ba? Ano ba yung bahay? Oo, sa bahay. Okay, ang bahay ay libre. Libre bahay. Kain, Libre pagkain. tubig. Wala. Kuryente, tubig. Okay. Ngayon ang gusto ko itanong, approximately magkano ang kinikita sa mani? Halimbawa ikaw magtitinda. Magkano ang kilo na mani? Sa kanila. Hindi, kunyari kung ikaw bibili sa palengke, Kung ako ang bibili. ikaw ang kukuha sa supplier, magkano isang kilo mani? Ano lang. Pagkakalam ko, 115 ata. 115? 115. 15? 11, hindi 150 ah. Hindi. 115. 115. Eh di ba yung 115 1 kilo, magkano pwedeng lumabas yon pag binenta mo? Abot siya ng 300. 300. Halos 2.5 times 2.5. Hindi na lang times 3. 2.5. Daming buyer ni Tata dito. Dito nga po pala siya malapit sa sa SM. Malapit sa pinaka-sentro po ito ng mga tao. Malapit sa groceries, malapit sa Shoe Mart, malapit sa paradahan ng tricycle, malapit sa mga sikat na tindahan ng mga lechong manok. At paradahan din po ito ng jeep. At ano rin po ito, entrance exit po ito ng isang malaking factory or yung, kung alam niyo po yung Subic Bay Freeport Zone or Subic Bay Metropolitan Authority dati, SBMA, doon po siya nagtitinda. Ayun, balik tayo bakit hindi ikaw ang magtinda? Halimbawa, ikaw ang kukuha. Mamumuhunan. Walang puhunan. Bakit magkano? Ayun. Magkano ba ang pupuhunanin mo? Halimbawa, marami nagtatanong kasi niyan
Magkano bang kailangan mong puhunan para sa makapag-umpisa ka magtinda ng adobong mani? Isang cart lang naman ang medyo mahal dito eh. Isang cart may 5,000 ba? Sobra. Sobra? Isa lang sa glass. Mahal kasi nito ang glass. Pagpapagawa mo pa. Ah, okay. Siguro nasa 10. 10. Ang bigat pala. Okay, kasi ako ako kasi nag-welding, ako nag-ano na kaya. Kaya kahoy pa yun ha. Ito, baka hindi lang. Ah, Pag ito, okay. Tapos sa mani, magkano kailangan mo na sa isang araw? Nakakailang kilo ka bandala? minsan sa siyam na kilo. 9 na kilo. Eh di parang 9 times 115, 1,200 ka mo. Parang kakayanin, eh. Tapos yung 1,200 mo, magiging 3,000 yun, o 2,500. Okay. Ano ang disadvantage? Ba't hindi ikaw nagtitinda? Bakit hindi ikaw nagtitinda? Sa puhunan. Ayan, bala, okay. Puhunan. O, yun po. Akala ko po yung kariton. Ito po yung kariton ni Tata. Actually, ano po ito, bisikleta lang po ito. Yan, bisikleta lang po yan. Pero aabot pa rin daw ng 10,000 pesos. Pati yung sidecar o yung bisikleta siguro kasi mga 2,000, no? 3,000. Tapos yung pinaka-card and ano pa ba? Yung salamin ng card. Actually may payong pa to si Tata eh. 1,000 plus din yata yung payong. Tapos mamumunan ka rin ng mga 1,200 sa mani. Eh bukod sa mani, mamumunan ka rin sa mantika, Mantika, sa ragayan, sa kaldero, kaldero, sa gasul, gasol. sa kalan. Oo nga, no? Ano yung gasol ko, 480 yan. 480 yan. Ilang kilos ba gamit mo? Umabot naman siya ng 2 linggo. 2 linggo. 2 linggo siya. Pero gusto mo ikaw mag-solo? Hindi rin. Paano yung mawawalan ka ng bahay? Mawawalan ka ng pagkain? Kaso lang ganun ang mangyayari. Tapos ikaw dinuupa ng bahay. Kasi magkano upahan ng bahay? 3,000. Hindi lang. Hindi lang. Ang punto ay mas maganda nakasolo. Oo, mas nice. Pero may naikwento pa sa akin si Apen, yung isa naming kaibigan din. Ano mo ba si Apen? Oo. Ano mo? Ay, ano lang. Tropa lang. Tropa lang. Okay, sige. Kakilala lang. Kakilala. Sabi ni Apen, yung pwesto rin kasi hindi sa inyo, di ba? Tama, di ba? Kasi itong pwesto po na ito ay kumbaga nakapangalan po ito sa amo nila. Tama po. Kasi dito po sa pagtitinda namin, hindi po ito basta-basta na gusto mo magtinda. May kariton ka, pwede ka na magtinda. Naka-coordinate po kami sa maraming sangay ng barangay, sa munisipyo, sa traffic, sa vendors task force, sa presidente ng vendors, kasi marami pong vendors dito, kaya may presidente po kami. Meron pong ibang barangay, konti lang ang mga vendors, yun po, wala na pong asosasyon yun. Member din po ako ng sa isang barangay na vendor din po ako. Wala pong association yon. Punta lang po ako sa barangay, binigyan na po ako ng privilege na makapagtinda. So yun matagal ko nang gusto itanong kasi maraming nag-iisip ng kung ano-anong negosyo. Isa po sa pinakamabentang negosyo dito sa totoo lang, simple lang po ito, adobong mani ay pagkakakitaan po ito ng maayos. Okay, salamat panoorin mo ipopost ko to baka bukas. Maraming salamat po. Yan po si Tata at ang kanyang negosyong adobong mani. Bye-bye. God bless you.